The resultant force is required at the center of the slab. Determine the magnitude of the force FA. Paano natin isosolve yung problem na to? So sabi class, yung resultant daw ng lahat ng forces ay nasa center ng slab. Kumbaga, nasa gitna ng slab. So ibig sabihin, kung papalitan daw natin yung lahat ng forces na nakikita nyo, pwede daw siyang palitan ng isang force lang sa gitna. So ibig sabihin, kung nasa gitna ang forces, dapat magbabalanse yung mga moments ng mga forces natin. So, ibig sabihin, moment about the center of the slab should be 0 para mag-balance yung mga forces natin. Kasi nasa gitna daw eh. Titingnan nyo ngayon yung dimension ng slab. So ito yung 3D niya. So para ma-simplify nyo, pwede yung i-drawing yung top view. Kasi ang importante lang naman dito is ma-layout nyo yung mga forces ng maayos. So ito yung slab natin. Ang dimension niya, pag kinuha natin yung total dimension niya along y, 0.75 plus 3 plus 3 plus 0.75, ilan yun? 7.5. And then ito, yung dimension niya along x, so we have 2.5 times 2 plus 0.75, 6.5 meters. So ito yung centroid niya. So syempre, rectangular lang yan. Ang centroid niya nandito sa gitna. So ngayon, imo-moment natin yung mga forces na nakikita nyo. So dapat, ang moment niya about the center of the slab should be 0. So tingnan natin maigi yung 90 kilonewton. Nasa center naman siya, no? So wala na siyang moment sa gitna. So ang may mga moment lang is yung mga 20, 30, FA, and FB. So ngayon, magde-define tayo ng axis kasi we have a system of parallel forces. So ang moment natin dapat is about an axis. Sige, so i-define natin yung axis ng centroid natin. Let's say Y. And then this is X. So bakit nagbaliktad? Bakit nasa horizontal si Y and nasa vertical si X? Ginaya lang kasi natin yung orientation na nakikita nyo dito sa figure. Pag sinilip nyo to sa top view, ang X mo is pababa, along the vertical ang X, ang Y mo naman is horizontal. So, inadapt lang natin to, yung mga axis na nakikita nyo dyan. Tapos, ipwesto natin yung mga forces para hindi kayo malito. FA and FB. No? So, i-moment natin ngayon sa centroidal y-axis. Okay? Summation of moment about centroidal y-axis equals 0. Okay, so si 90 kilonewton force, wala na siyang moment kasi nasa mismong center siya. So ang may moment lang is si 30 and 20. So si FB, ang distance niya papuntang y-axis is, ayan, nakikita niyo dito, 6.5 meters. Lalagay natin F sub B times 2.5 plus FA, 2.5 din ang distance. And ganun din yung 20 tsaka 30. Minus na kasi baliktad sila ng moment. So kung papansinin nyo, ang moment vector ni FB, downward siya. So pag ganun yung moment niya, positive. Kasi yung moment vector niya is pointed sa y direction. Si 30 naman, pag ganun, nasa ibabaw nasa itaas ng y-axis. So pag ganun naman siya, yung moment vector niya nasa negative, kaya negative moment niya. So minus 30 times 2.5 minus 20 times 2.5 equals 0. So ulitin lang natin yan para naman sa moment about centroidal x bar. So ganun din, same distances din sila. So f sub b times ang distance niya papuntang center is 3. 30 is also 3. Pero si FA, magbabaliktad yung moment. No? Si FB kasi, pag ganun, yung moment vector, nasa positive x direction, FB, tsaka si 30, parehas pa ganun. Unlike FA, pakabila siya. Nandito kasi siya sa kabilang side ng x-axis mo. So, pag ganun siya, yung moment vector mo, directed along negative x-axis. Kaya, negative FA
times 3 minus 20 times 3. Okay, so you have two equations, two unknowns. So gamitin natin yung calculator natin, mode 5, two equations, two unknowns. So we have 2.5, so we have 3, negative 3. So si FB is 20 kilonewton and then si FA is 30 kilonewton. For number 1, determine the magnitude of the force FA. So that is letter A. And then force FB, letter D.